Ako po ang inyong lingkod, Julina Magdangal, na umaanyaya sa inyo na samahan kaming muli sa susunod na 30 minutong makabuluhang handog ng The Working President. Para sa una naming handog, ating tunghayan ng isang special report patungkol sa ginanap na 2 days International Conference on Gender, Migration and Development. Dito'y nagsama-sama ang iba't ibang government agencies, civil society organizations at private sector para sa pagtataguyod ng migrant women's rights at iba pang issue para sa kaunlaran. Ang kabuuang detalye sa special report. Pinangunahan ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng National Commission on the Role of Filipino Women ang 2 araw na konferensya na nananawagan para sa proteksyon ng mga karapatan ng migrant workers, partikular ang kababaihan. May mahigit 400 kinatawan mula rin sa pribadong sektor, civil society organizations, employers organizations, non-government organizations, trade unions, academe, women's groups at international organizations ang lumahok sa nakaraang International Conference on Gender, Migration and Development nitong Setyembre. Napakaraming issue para mas mapabuti pa ang kalagayan ng mga overseas contract workers ang tinalakay. Halimbawa na nga ang tinatawag na best practices ng ibang mga bansa. Yung mga serbisyo na pwedeng i-improve at ma-influence natin ang government para ma-improve ang ating mga batas tungkol sa migration at yan ay kukunin natin sa pamamagitan ng participation ng mga NGOs na nakakaalam at may mga experience kung anong nangyayari sa bagay-bagay at ano yung batas na ikabubuti sa kanila. Well, we notice that the women who go out, both in the skilled, semi-skilled and unskilled, we hear a lot about the women who end up in the unskilled, invisible work like domestic work, who get trafficked and subject to abuse. And that's what we're most concerned about. But we're also concerned about the fact that many skilled women leave countries, including the Philippines, but don't get jobs at the level of their skills, more than men. What can we do? I think it's very important that there are agreements between countries on skills recognition, that there is more study on the gender dimensions of the migration, not only in terms of why they leave, what kind of jobs they get, but also in terms of the remittances. There are differences between how men remit money back home and women. Isang manifesto na tinatawag na Manila Call to Action ang ibinunga ng pagpupulong. Dito pinagtitibay ang kasalukuyang polisiya at pamamaraan at ang responsibilidad ng mga bansang nagpapadala at pinagdadalhan ng mga migrant workers. There's a great interest today in reintegration, in circular migration. It's fine for people to go out, gain experience, but how to attract them back to the countries and how to cooperate between the destination and receiving country, sending countries in this regard. Kasama na rin dyan ang epekto nito sa gender equality at ang tinatawag ngayong feminization of migration, kung saan mas maraming kababaihan ngayon ang nangingibang bayan para magtrabaho. Tingnan natin kung paano na itong mga problema na narating ng pamilya sa pagkawala ng mga mothers, kasi malaki ang 60% ng ating mga migrant workers ay mga babae ngayon, kaya mga mothers, mga wives, kaya maraming pamilya na apektuhan. Kaya dapat talaga tingnan natin mabuti kung paano nating malulutas yung mga problema na hinaharap, halimbawa ng mga anak, ng mga pamilya na naapektuhan ito. Ang Manila Call to Action ang deklarasyon na ibabahagi ng bansa para sa Second Global Forum on Migration and Development ngayong darating na October 27 to 30. Our policy is not to export labor. Our policy is to protect our workers when the market conditions
both abroad and in the Philippines, give them an opportunity to work abroad. And it is in this context, today, in this day and age, in this particular time, in the economic development of the whole world, that it is our honor to host the Global Forum on Migration and Development this month. Isa sa mahalagang punto ng Manila Call to Action ay ang pagpapalakas sa kapasidad ng mga pamahalaan para bantayan ang mga employee-employer contracts at tugunan ang mga gender issues ng migrant workers tulad ng pang-aabuso at diskriminasyon sa trabaho. Despite the initial successes in untangling the web of issues brought about by migration, there is an enormous number of women we have to reach so that they enjoy the positive effects of migration and be freed from the bondage of exploitation and abuse. Dapat ding isaalang-alang ang pagpapatupad ng tamang pasahod at maayos na working conditions para sa mga migrant workers. Bago kayo umalis, hindi kayo titingin lang na, nako, baka maganda doon, nako, makakapamasyal ako. Hindi ganoon. Pag nasa ibang bansa na kayo, mas mahirap. At yun hindi lang lungkot ang dadanasin nyo. Kung hindi, ibang klase ang pagtatrabaho doon. Kaya itong bagay na ito ay dapat niyong pinaghahandaan. Hindi ito tinatawag natin na kasayahan. Di ba? Ito ay pagsubok sa atin at pagpunta sa isang lugar na dapat tayo ay handa. Sa matagumpay na pagtatapos ng International Conference on Gender, Migration and Development, inaasahan na maaabot ang mga layunin nitong masolusyonan ang mga panghamong kinakaharap ngayon ng ating migrant workers at may pagpatuloy ang pagtataguyod sa kanilang proteksyon at karapatan.